sa issue ng Ang Bayan, Nobyembre 7, 2025. Editorial, labanan ang Task Force Philippines ng imperialistang US. Dapat buong lakas na batikusin at labanan ang binuong Task Force Philippines ng imperialistang US na gagamitin ito sa ibayong panghihimasok militar sa bansa. Sa pagbubuo ng Task Force Philippines, lalong garapal na kinokontrol ng US ang Armed Forces of the Philippines at iba pang puwersang pansiguridad ng estadong neokolonyal para magsilbi sa geopolitical na interes ng US sa Asia. Ang Task Force Philippines ay isang bagong unit ng militar ng US na nakabase sa Pilipinas. Layunin nitong itakda ang direksyon, plano at mga operasyon ng AFP sa depensang panlabas mula sa South China Sea hanggang sa Luzon Strait, laban sa di umano'y mapamuwersa at agresibong kilos ng China sa karagatan. Malaking kabulastugan ang deklaradong layunin nitong pag-ibayuhin ang pagtutulungan ng US at Pilipinas. Katawa-tawa na inamin mismo ng hepe ng AFP na wala siyang alam na detalye tungkol sa planong task force na ito ng US. Ang alam lamang niya ay nakabatay ito sa konsepto at operasyon ng Task Force Ayungin na itinayo ng US noong nakaraang taon. Itinayo ang naunang task force na ito noong 2024 at binuo ng mga opisyal militar ng US. Ito ang nagplano ng mga operasyong resupply ng AFP sa barko nitong BRP Sierra Madre na nakabahura sa Ayungin Shoal. Ipinadala ng US ang kanyang kagamitang militar at sandata at sinuportahan ng kanyang surveillance panghimpapawid at pangkalawakan o satellite. Sa madaling salita, ang mga resupply mission ng AFP ay mga operasyong pangkaragatan na direktang utos at kontrol ng US. Ang pagbubuo ng Task Force Philippines ay pinakahuling pakana ng imperialistang US at tandang bato ng mas mataas na antas ng panghihimasok sa bansa. Nagsisilbi ito sa balangkas ng Indo-Pacific Strategy ng US sa pakay na palibutan ng imperialistang karibal nitong China at pigilan ng lalong paglago ng kapangyarihan nito sa militar at ekonomiya. Ilang taon nang ginagamit at ginagatungan ng US ang hidwaang pangkaragatan ng Pilipinas at China upang bigyang matwid ang paggamit sa Mutual Defense Treaty at iba pang mga tagibang nakasunduang militar para palakasin ang presensya ng mga puwersang militar nito sa Pilipinas. Itinayo nito ang hindi bababa sa Siam na base militar ng US na kinikilala sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Mas marami pang hindi inaaming base at pasilidad ng US sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang itinayong pasilidad ng AFP sa Mavulis Island sa Batanes para magamit na US. May presensya rin ng militar ng US sa mga pasilidad sa Ilocos Norte, sa Aurora, Quezon, Mindoro, Panay at iba't ibang bahagi ng Palawan. Tinatauhan ang mga ito ng mga opisyal at sundalong Amerikano o pinaglalagakan ng mga sandata katulad ng Typhoon missile system at iba pang mga mapumuksang armas. Balak din ng US na itayo sa bansa ang mga pagawaan ng bala, drone at iba pang armas. Dagdag pa rito ang plano ng US na magtayo ng refueling depot sa malawak na karagatan ng Davao Gulf. Permanente din ang presensya sa karagatang sakop ng Pilipinas ng mga barkong pandigma ng US, kabilang ang mga dambuhalang aircraft carrier na lulan ng libo-libong sundalong Amerikano. Malaya itong naglalayag at dumadaong sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Ginagamit ang mga ito sa sunod-sunod at sapin-saping inilulunsad na pagsasanay sa gera sa Pilipinas, na pawang nakatuon sa senaryo ng pagsiklab ng digmaan sa China. Sagad-saring tuta si Marcos sa kanyang imperialistang among US. Lalo pa siyang nagiging sunod-sunuran dahil sa desperasyong kunin ang suporta ng US. Ito ay sa harap ng kumukulong pampulitikang krisis, bunsod na nabunyag na dambuhalang mga kaso ng korupsyon at nagpapatuloy na malawak na kilusang protesta laban sa kanyang rehimen. Sa pulong kamakailan ng ASEAN, si Marcos na nagsisilbing tagapagdala ng agenda ng US at itinulak ang aniyay Enhanced Defense Cooperation ng mga bansa sa Southeast Asia laban sa banta at agresyon ng China. Nasupalpal si Marcos nang wala ni isang sumuporta sa kanyang panukala. Alinsunod sa utos ng US, sunod-sunod na pinasok ni Marcos sa mga kasunduang visiting forces sa Japan at Canada na pawang mga bansang may alyansang militar sa US. Pakay nito na pahintulutang gamitin ng mga bansang ito ang teritoryong pandagat at kalupaan ng Pilipinas para sa mga kasanib ng US ng mga operasyong militar. Ngayon naman ay ipinagmamalaki ni Marcos na bibili siya ng mga kagamitang pandigma sa US upang di umano'y makalaban ng isang buwan bago humingi ng tulong sa ibang bansa. Katugma ng agenda ni Marcos, kumikilos ang iba't ibang maka-US na partido, organisasyon, mga institusyon at bahagi ng mass media para suportahan ang papalaking presensyang militar ng US sa Pilipinas sa tabing ng pagtanggol sa West Philippine Sea. Ang mga ito ay pawang pinopondohan ng imperialismong US na dumadaan sa mga institusyong tulad ng National Endowment for Democracy at dumadaloy sa grupong tulad ng InsightGov. Noong 2023, naglaan din ang gobyernong US ng $1.6 bilyon para sa 5 taong programa para sa propagandang kontra China.
Pinapaypayan nila ang xenophobia, ang pagkamuhi sa lahat na may kinalaman sa China. Tulad ni Marcos, pinalalabas nilang may bantahan ng pananakop at agresyon ng China. Subalit tahimik kung papaano ang Pilipinas ay nananatiling neokolonya ng imperialismong US. Pinalalabas nila na maka-China ang sinumang tumututol sa mga panghihimasok militar ng US sa Pilipinas. Umaasta ngayon ang mga Duterte na anti-US upang tabunan ng usapin ng korupsyon na dawit ang kanilang pamilya. Hungkag ang astang ito. Nang nasa poder, walang ginawa si Rodrigo Duterte para ipasara ang mga EDCA site at tuluyang ibasura ang VFA at mga kasunduang militar sa US. Pinalaya niya ang sundalong Amerikano na pumatay kay Jennifer Laude. Tahimik ngayon ang mga Duterte sa plano ng US na itayong refueling depot sa Davao Gulf. Sa harap ng lumalakas na tulak ng US para mangupat ng digmaan at kaladkarin o gamitin ang Pilipinas sa panggigera laban sa China, mahigpit ang pangangailangan magkaisa ang sambayanan upang kumilos para sagkaan at labanan nito. Dapat palakasin ang sigaw ng bayan para lansagin ang lahat ng base militar ng US, alisin ang lahat ng mga missile ng US sa mga sikretong lokasyon sa Pilipinas at palayasin ang nahihimasok ng mga puwersang militar ng US sa bansa. Dapat iugnay ang sigaw na ito sa pakikibakan ng sambayanan para makawala sa mga kuko ng imperialistang mandaragit, kamtin ng kasarinlan at itayo ang bansang malaya at maunlad.